interview, ginagawa namin every Friday sa mga, of course, sila matatagal na, no? Umabot na ng almost 6 months or more than. So, kaya naman, titingnan namin yung kanilang mga natutunan na sa pamaraan ng tinatawag na pagtatanong or interview. So, unang tanong, of course, nais nating pakilala si kapatid na Ahmad, no? So, Ahmad, direct to the point, first question, paano mo i-describe ang sarili mo nung dati? Sa isang salita, sa isang sentence pala, isang pangungusap. Bismillah. Yung dati ko, nung dati pa na hindi pa ako nagbabalik Islam. Paano mo i-describe ang sarili mo dati? Normal lang. Parang araw-araw nagtatrabaho para sa pamilya. Yung parang kumita ng pera dahil nandito tayo sa ibang bansa. Yun naman yung ating main point kung bakit tayo nandito. Parang ganun lang. Trabaho, pahinga, trabaho, pahinga. Parang ganun lang. Umiikot yung araw-araw kong pamumuhay. Okay, so dati pa, may di-describe mo sa sarili mo na talagang, of course, yung tinatawag na responsible, no, lalo sa obligasyon, no? So ngayon, sa isang pangungusap din, as of now, sa pagkakataon ngayon, paano mo na i-describe ang sarili mo ngayon? Ngayon, parang nag-iba. Kasi nakasama na yung siyempre yun. Kumbaga, everyday parang gusto ko makatuklas ng tungkol sa Islam para sa ikabubuti ko at ikabubuti din yung pamilya ko. Papalakas din yung imam at pananampalataya. Okay. Isang Muslim. Okay. Tapos sa tinatawag na pangalawang tanong na nais nang malaman, sa katuruan sa Islam, paano mo ipapakilala sa Islam ang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Alimbawang ibabase sa katuruan sa Islam, ano yung natutunan mo patungkol kay Allah? Bilang balik Islam, halos 3 months na ako. Nag-start ako noong May 28 kung hindi ako nagkakamali. Mapapakilala ko si Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang isang Diyos. Na sinabi nga sa Quran na hindi siya nanganak o hindi siya pinanganak at walang katulad. Okay. Si Allah rin ay isang creator. Kung saan lahat ng meron tayo, lahat ng meron tayo ay galing sa Kanya. Na dapat lang natin sambahin at magpasalamat sa Kanya. So napakaganda at nakabase talaga sa katuruan. Actually, yung binanggit mo is napapalob sa Surah Ikhlas, no? Surah ng kadalisayan na masala. So maganda. So akma yung pagpapakilala na ayon to sa katuruan mismo sa Islam or sa Quran mismo. So ngayon, halimbawang meron kang mensahe sa iyong katulad ng iyong magulang, ano yung mensahe na nasa isip mo na maparating sa kanila, na related sa, of course, sa iyong pagbabalik Islam? Kung sa ngayon, kung halimbawa kasi balik Islam ako, mas mai-recommend ako ang rehiyong Islam. Dahil bukod sa maraming nabago bilang dating Kristiyano at nagbalik Islam, maraming nabago. Kahit magsimula tayo sa hygiene, dati naglilinis lang tayo ng ating katawan o naghihilamos o naghuhugas ng mga parte ng katawan. Halos 1 o 2 beses lang. Ngayon, nagagawa ko 6 o higit pa. Pangalawa, mas bumaba yung aking mas tumaas yung aking pasensya. Okay. Dahil nakalagay sa Quran mas mabuti ang manahimik o magpasensya. Pangatlo, naging mapagbigay. Kasi nga sabi nga sa Quran, pag nagbigay ka, hindi ka lang nakatulong, natulungan mo din yung sarili mo kasi napataas mo yung imam o pananampalataya. Iman o pananampalataya. Eksakto yun. So, kaya siguro kung halimbawa magpapaliwanag ko sa akin, hindi lang sa aking pamilya o sa aking anak, ako tuloy-tuloy na nag-aaral para maibahagi ba yung aking nalalaman at sa kanila. Kung sa ganun, maintindihan din nila ang rehiyong Islam. So maganda. So sabihin talagang binase mo pa rin sa katuruan sa Islam. Napakaganda, eksakto. Ito
pwede mo mabahagi sa amin mga ilang minuto kung paano mo paano mo nalaman ng Islam at ano yung nakapag-encourage sa iyo talaga na ito yung nakapag-desisyon ka na nais mo na talaga magbalik Islam? Halos malapit na akong mag-10 taon dito sa Saudi Arabia. Okay. Hindi sumagi sa Islam noong mga panahon hindi ko pa natutuklasan ng Islam kasi base kung sa Pilipinas natin pagbabasehan ng Islam, alam naman natin na iba yung pagkakilala natin sa Islam. Lalo na sa mga naririnig na babasa, halos kalimitan pag tinawag na Islam sa Pilipinas ay terorista. Lumaki ako sa ganun yung aking paniniwala. Nabago lang mula nung napunta ako dito sa Saudi Arabia. Walang naghikayat sa akin. One time lang nabago, isang araw nabago, parang napadaan ako sa masjid. Tapos narinig ko yung walhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Wala akong idea, hindi ko naman alam ang ibig sabihin kasi nga wala naman akong balak na magbalik Islam o hindi ko binusto pa ng mga panahon yun. Parang yung daman-daman ng puso mo, parang kinusa ka ng kutsilyo. Tapos hindi ko na malayan na Salamat barakat. Hindi ko na malayan na tumutulong na pala yung luha ko. Tapos nag-umpisa ako nung magbasa ng Quran dahil may nabigay akong, parang yung kasama ko Egyptian, bigyan ako ng Quran. Tapos nag-umpisa akong magbasa-basa. Tapos one time parang nakatanggap ako ng salary increase na hindi ko in-expect na ganun kalaki yung i-increase sa akin. Tapos nag-tasjud ako, hindi ko alam kung bakit ako nakapag-tasjud at nagpasalamat. Ayun, mula yun, nagpaalam ako sa employer ko na baka pwedeng instead na Saturday yung day off ko, mag-day off ko ng Friday. Kasi ang sabi ko pa nung gusto kong mapalapit kay umakilala pa. Ayun, hanggang natawagan si Bro Jamil. Tapos nag-shadow ako sa Sarawat. Okay. Tapos doon na nag-umpisa hanggang ngayon. Yun yung aking Nagpatuloy na pananampalataya. Waalaikumsalam barakatuh. So mashallah, actually sa maikling pagpapaliwanag na ano mo kasi kumbaga ikaw experience mo talaga yan kaya madali mo siyang nabanggit, no. Actually sa nakikinig kasi pagka sabihin na sa isang nanonood pala, halimbawa nanonood sa isang palabas man, once na nakita niya yung pagkakaugnay, maintindihan niya, no. So alhamdulillah, so sa ganon mean to say yung pinaka mismong nakapaghikayat sa iyo, ito yung sinabi mo na narinig mo mga salita na ito'y binanggit sa masjid. Hindi ko naman alam ko anong ibig sabihin ng mga salitang alhamdulillah, subhanallah at saka la ilaha illallah, no. So mashallah tabaraka. So alhamdulillah. So maraming salamat Ahmad sa iyong nabahagi. Inshallah dalangin natin na ang kaalaman na mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala is madagdagan pa to at yung patuloy na pagpapasalamat sa Allah ay dapat natin talagang ipagpatuloy, ano. So inshallah, maraming salamat.